Magandang hapon, umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. At ito na naman ang Boss Dada ninyo. At tayo na naman po ay mang-uurat sa social media. At tayo na naman po ay mang-iinis sa mga kawatan sa gobyerno dahil alam naman po natin na basta banateros. Banateros po ang kryptonite ng lahat ng mga kawatan sa gobyerno, magnanakaw, demonyo, satanas, inutil, kurakong, kuratong. Lahat na lang. Tayo ang tayo ang kalaban ng mga yan. Kung meron diyan kalaban, ano ba 'yon? Kakampi ng mga kalaban. Tayo ang kalaban ng mga kalaban. Kalaban tayo ng mga magnanakaw. Kalaban tayo ng mga demonyo sa bayang Pilipinas, yung mga kupal na wala nang ginawa kundi manggipit ng manggipit ng manggipit, gamitin ang kanilang mga kapangyarihan para ang bayang Pilipinas ay mapasa kanila. Diyos mio. So eto na nga mga boss, naku po, ay nagpapatuloy ang Quadcom. Putang ina yan. Akala ko pa naman tapos na yan. Yung pala, nagpahinga lang sila nung Pasko. Tapos ngayon, back to normal na naman sila. Itong mga laos na mga congressman, itong mga congressman na palabas na dahil hindi na sila iboboto ng mga constituents nila. Dahil nakita na ang totoong mga kulay nila. Diyos ko, ito si Dan Fernandez, balita ko kung ano-ano nang ginagawa sa social media, lumusong sa imbornal, nagpaligo ng matanda, o kung ano-ano nang ginawa ni Dan Fernandez para manarong gobernador. Pero grabe sa survey, lumalabas number 1 yung kanyang katunggali na babaeng kandidato dyan sa Laguna. Abay, tama lang naman yan. Diyos ko po, ganito magiging gobernador nyo? Wag na. Wala mangyayari sa probinsya ninyo. Tapos ito naman si Yunchua naman, ganun din. Yunchua, balita ko dyan sa District 3 ng Manila. Naku po, nangangamote. Baka magtatanim na lang ng kamote. Paktay tayo dyan. Tapos yung iba rito, outgoing na. Yung iba rito, mga hindi na yata tatakbo. Baka tatakbo na ng mga mayor, gobernador sa mga lalawigan nila, gawa ng last termer na yata iba rito sa mga ito, ang nakikita kong malakas-lakas lang na yung Abante. Doon sa kanyang distrito, mukhang malakas-lakas pa rin ito pero tingnan natin, di pa naman di pa naman final yan. Magkakaalaman pa rin yan sa Mayo, sa botohan. Pero ito, dire-diretso, tuloy-tuloy pa rin at nagpapatuloy pa rin mga bossing itong Quadcom. Di ko alam ano pa iniimbestigahan nila. Ano pang iniimbestigahan nila? War on drugs pa din. Diyos mio. Ginibanan nga ni PRRD yung Quadcom na yan. Pero hanggang ngayon sila nagpapatuloy pa rin. Hindi ko alam kung anong gusto nilang patunayan. Diyos ko po. At talaga naman, may bago na naman silang naisip na kabulastugan. Ang naisip nilang bagong kabulastugan, mga bossing, ano yun? Dati sila yung mga committee chairman, ngayon naman pucha, wala na yata silang maimbita dyan sa Quadcom, kaya baliktad na. Si Dan Fernandez at saka etong si Benny Abante, walang hiya, sumumpa na si resource person. Mukhang mga engot. Hindi, nakakatawa talaga to mga boss Hindi ka ba maiinis at matatawa nito? Di ba parang circus na to? Sila yung dating mga parang umastang mga huwes dyan. Kumbaga lahat na lang ng pinatawag nila dyan may kasalanan sa kanila. Lahat ng pinatawag na lang dyan pinakulong nila. Ngayon sila naman na daw yung mga resource person. Sila naman ngayon yung resource person mga boss. At sila naman daw yung susumpa under oath at maglalabas ng kanilang mga saloobin. Putang ina. Hindi ba pinag-uusap-usapan niya ng kayo-kayo lang? Kailangan nyo pang gamitin yung halls of Congress para dyan sa mga bruhaha, mga
Circus ninyo? Wala na, hindi na interesado tao. Wala na nga nanonood eh. Diyan sa hearing ninyo, wala nang may interest. Alam mo, nakaraan, nanood ako nung pinanood ko pa rin naman. Tiningnan ko yung live feed ng House of Representatives. Utang na yung mga comment doon. Lahat. Sinasabihan kayo na wag yan yung i-hearing nyo. I-hearing nyo yung mga blanco-blanco sa BICAM. Yung mga pagnanakaw sa pera ng bayan. Yun ang dapat ninyong tinututukan. Hindi yung putang ina quadcom na yan. Tagal-tagal na niya. 4 na buwan na yata yan. Ano bang gusto nyong palabasin dyan? Ano to? Sinusulit ba ninyo yung power tripping? Wag naman natin masyado sulitin yung power tripping mga boss. Sobra naman yan. Oo, ito pa ang pinakamasakit sa lahat mga bossing. Nandito sila para para yung mga nagsilbi sa bayan natin na mga uniformado, babuyin. Grabe naman kayo. Pati yung mga matitinong mga natin, pati yung mga matitino natin ng mga koronel, mga general. Ganun nyo na lang baboy-baboyin. Tapos makasigaw-sigaw pa kayo tungkol sa integrity. Meron ba kayo nun? Meron ba kayong integridad mga boss? So nagmukha ng circus, nagmukha ng parlor games. Etong hearing nito again sasabihin nyo na naman sinisiraan yung Quadcom. Hindi sinisiraan. Ito ay aming opinyon sa mga nakikita namin. Gusto lang namin opinyonan yung dating mga committee chairman na ngayon baliktad na yung sitwasyon. Kunyari daw in spirit of fairness, sumumpa sila para magbigay ng kanilang mga tawag dyan, mga affidavit sa komite ni Barbers patungkol dito sa mga bintang ni Grijaldo. Pucha, maniniwala ako kapag nakulong kayo. Buti sana kung nakulong kayo dyan sa Kongreso nung kayo'y sumumpa. Abay lugi, nung kayo sumumpa hindi kayo na-contempt. Tapos yung mga pinapupunta nyo dyan sa mga hearing ninyo nako-contempt. Grabe, nakakatawa na talaga to. Nakakatawa na tong ginagawa nila sa mga sarili nila. Tapos parang may mga hamunan pang nangyari. Si Barbers, hinamon pa na si Grijaldo na di ba matapang ka? Matapang ka lang dun, may kakampi ka. Ganun ka rin naman eh. Matapang ka lang din naman dyan sa Congress kasi magkakakampi kayong lahat eh. Meron kayong hindi kayo pwedeng tanungin. Hindi kayo pwedeng sigawan. Hindi kayo pwedeng murahin. Tapos maangas ka na ginaganon mo yung koronel na lumaban sa mga adik, nagsilbi sa bayan, lumaban sa mga kriminal, nagsimula bilang patrolman, naging lieutenant, naging sarhento. Kumbaga, ginapang niya yung sarili niya hanggang sa ma-promote siya. Ginalingan niya sa trabaho hanggang sa ma-promote siya, hanggang sa maging dekoradong dekoradong pulis siya. Tapos kung baboy-baboyin nyo, ganyan, akala nyo naging na kayo. Akala nyo lumaban na kayo sa gera. Akala nyo na ipagtanggol nyo na yung bayang Pilipinas mula sa kung ano man. Kayayabang nyo. Hahamunin mo pa na dito ka magyabang. Yabang-yabang mo dun eh. Ganun ba mga congressman? Ganun ba kapag ikaw ay ikaw ba ay committee chairman? Ganun ka ba dapat magsalita? Hindi ba dapat patas ka? O kung halimbawa si Grijaldo, may mga nasabi siya sa Senado na nakasira sa inyo at ayaw niya nang sagutin, ba't kailangan baboy-babuyin niyo siya? Hindi niya kayo. Kaya nga siya hindi nagsasalita kasi hindi nagsalita si Grijaldo eh. Kaya siya hindi nagsasalita, boss, dyan sa hearing ninyo. Alam niyo kung bakit? Ayaw niya na kayong mapahiya at ayaw niya na rin mapahiya yung pamilya niya. Kaya nga nananahimik siya. Kung meron kayong gustong ikaso sa kanya, ikaso niyo na lang. Pakawalan nyo na yung tao. Dapat talaga tanggalan ng contempt powers tong House of Representatives. Ginagamit nila yan para manggipit ng mga tao eh. Di umano. Hindi ka magtataka. Lahat ng pinatawag nila, pinakulong nila. Ngayon si Grijalde, pinakulong na naman nila. Saan nila pinakulong? Doon pa sa istasyon ng pulis.
Tangina, kinulong nyo siya eh. Kayo, House of Representative eh. Dapat dyan siya nakakulong sa House of Representative. Ba't nyo siya ikukulong kasama ng mga kriminal? Ba't nyo siya ikukulong sa kulungan ng mga lumabag sa batas sa Pilipinas? Mga nagnakaw, ng hold up, mga nang rape. Ba't doon nyo siya ilalagay? Anong gusto nyong palabasin? Kayo ang hari ng Pilipinas? Mga walang niya. Tas magagalit kayo. Sabihin nyo na naman, sinisiraan kayo. Hindi kayo sinisiraan, nag-uopinyon lang. Ang tawag po doon, nag-uopinyon. Kung nagagalit kayo sa tabas ng dila namin, edi murahin nyo rin kami. Murahan lang tayo, walang demandahan. Walang walang contempt-contemptan. Tingnan natin itong balitang ito, mga bossing. Ayan, nanumpang resource person sa House Quadcom. Itong mga itong mga dekalibre nating mga congressman. Diyos mio, tingnan natin kung anong mga naganap dyan at ating reaksyonan ha. Ito naman si Barbers, masyadong malambot ang puso mo. Pati yung mga vlogger na nagre-react lang sa mga kapalpakan nyo dyan sa mga hearing na yan eh. Nagbibigay lang kami ng mga update sa mga tagapanood namin. Nanggigigil. Panoorin natin. Kala mo naman natatakot kami. Baka sabihin mo sa akin, oy, Boss Dada, matapang ka, diba? Dito ka magtapang. Anong klaseng tapang gusto mo ilabas natin dyan? Walang problema. Pero kung magtatapang kami dyan, tapos pakukulong nyo naman kami, anong yun? Lugi. Lugi naman. Hindi ba? Kayo lang pwede magpakulong, kami hindi. Diyos mio. And by the way, next month daw magsisimula na yung kanilang probe. TRICOM daw yun. 3 committee daw ang magpo-probe, mga bossing, sa mga vloggers na mga sinaktan ng puso't damdamin ni Barbers. Tingnan natin to, mga bossing. Itong balitan to, napakagandang balitang, ewan ko talagang kahindik-hindik sa Pilipinas. Dito talaga, kung sa Amerika, mga bossing, 'di ba, nakaraan lang kinonfirm na si Donald Trump. At ang isa sa mga executive orders ni Donald Trump, yung freedom of expression, freedom of speech, talagang kailangan daw ay maipatupad sa bansang Amerika. Kaya nga yung mga fact checkers sa Facebook, tatanggalin na kasi kailangan daw talaga na maging critical tayo sa isa't isa para malaman natin yung mga kakulangan at pagkakamali natin. Kumbaga, may sasabihin ako sa'yo, may sasabihin ka sa akin, bahala tayo sa buhay natin. Pero dito hindi. Saan ka naman makakita? Dito sa Pilipinas, kapag meron kang sinabi na hindi nagustuhan nung mga inihalal mo, nung mga ibinoto mo, nung mga pinasusweldo mo, walang ipapatawag ka. Tapos ang pinakamasaklap, iko-connecta ka. Iko-connecta ka saan? Sa mga drug lord, sa mga pogo. Diyos ko po. Sino kaya yung mga ipapatawag na pinupondohan daw ng mga pogo at mga drug lord? Tingnan nga natin. Sige, tingnan natin itong balita na to. Si Fernandez at si Abante. Sila naman ngayon ang wala na silang ma-guest, wala na silang ma-invite. Naipakulong na yata nila lahat, kaya itong dalawa na yung inimbita nila na magiging resource person. Walang Diyo naman naglokohan pa tayo. Di ba kayo nagkukwentuhan pag nagiinuman kayo? Pagka nagmi-meeting ba kayo, di ba kayo nag-uusap-usap? Yung mga sasabihin ba nito ni Abante at ni Fernandez, hindi ba pwedeng sabihin nyo na lang sa inyo, tapos hindi yung gagamitin nyo pa yung ilang oras ng kongreso, ilalive nyo pa yan. Tapos ibabalita pa ng mainstream media yan. By the way sa susunod, Barbers, kung ayaw mong yung mga committee hearing nyo, kung ayaw mo nare-reactionan, i-private nyo yung kayo-kayo lang nakakalam. Gawin nyo alas 12 ng madaling araw, kaya alas 3 ng madaling araw para walang makapanood. Para walang mag-react, kayo-kayo lang. Panoorin natin to. Starting to ask, since the good gentle lady will be starting to ask Colonel Hector Grijaldo, this representation wish to inform this committee that we will be inhibiting ourselves. Yes. Together, ourselves, not together with I think, ayun. Jesus!
So may ganunan pa. Kunyari, hindi pa nila alam yung isa't isa. Magi-inhibit daw sila. Pwede na rin kayong umalis. Umuwi na kayo, wag na kayong bumalik dyan. Okay lang din. Meron pang ganun nalalaman. Oo, as if naman, importante sa amin yung mga sasabihin nyo. To ask question. At the same time, we can also be asked, by the members of this committee. Surely, meron tong involvement sa mga nangyari, for the resource person not attending our mga hearings. So, yun lamang po ang gusto ko natin ipalam na we are willing to answer questions na ibabato rin po ng ating mga members of this committee. Maraming salamat po, Mr. Thank you, Congressman Fernandez. Walang Joe. Congressman ka. Magtatanong sa'yo, Congressman. So, gusto mo maniwala kami na mayroon kayong semblance of fairness. Gusto nyo maniwala kami na hindi kayo bibigyan ng pabor ni Ace Barbers. 10 ng iba pang mga magtatanong sa inyo ng mga congressman. O, ganun kami katanga. O, tanga kami, maniniwala kami sa ganun. Ganun ba yun? Walang hiya naman. O, sige nga, tingnan nga natin kung ano tong mga pautot nila. Yes, Congressman Abante. I second the motion. Okay, so we just would like to inform the members that you can also propound questions directed to our co-chairs of the committee in relation to the issue of EJK and in relation to the issue of Colonel Grijaldo's previous statement before this committee and before the Senate committee. So, And Mr. Chairman, we're willing to go down and to vacate our seat in here. may we so ask most you likely to will please be sitting occupy down the seats in front of the chair, so Mr. that, Thank you, we Mr. can, Chairman. see you eye Mr. to Chair. eye. Now, Do we thank need you. to ask them to take their own minute? Before that, O, tingnan mo, natatawa kayo. Di ba? Natatawa kayo. Do we need to administer the taking of oath for our 2 colleagues? Natatawa rin kayo, di ba? Yung mismo nagtanong, natatawa eh. No, kasi talaga itong ginagawa nyo, putsak na, hindi ko alam kung natutuwa pa kayo dito sa mga pinagagawa nyo, kung proud na proud kayo dito eh. Oh, magte-take pa daw ba sila ng oath? Eh, yung tanong pa lang, pangtanga na eh. Natural. Resource person ka nga eh. Si Inday Sara nga, nag-take na ng oath, di pa kayo nagpapadrag test eh. Sabi nyo, mag-take ng oath, tapos magpapadrag test kayo. Wala pa nagpapadrag test. So, si Suarez, di pa nagpapadrag test to. Tsaka yung ibang mga young goons, di pa nagpapadrag test. O, kung meron man ng drug test, pakita nyo na yung resulta. O, hindi kayo tumutupad sa usapan eh. O, sige, ang tanong, kung magte-take daw ba sila ng oath? Kahit mag-take ng leave, kung gusto nila. O, kahit mag-leave na sila permanently dyan, okay lang din. Hindi naman sila kawalan, good riddance yan. can we, Comsec, did Colonel Grijaldo take his oath in the previous hearings already? You already took your oath. So, there's no need to administer the oath of Colonel Grijaldo. He has taken his oath in the previous hearing. By the way, Colonel Grijaldo, kakampi mo kami. Kakampi mo kami. No, total naman, sinabi nito ni Barbers. Tawagin mo yung mga kakampi mo. Huwag ka mag-alala, Colonel. Kakampi mo kami. Kakampi mo ang bayan, kakampi mo ang batas. Huwag ka mag-alala at ako'y bilib na bilib sa'yo dahil napakatapang mo. Napakatapang mo, bakit? Isa lang naman ang kapangyarihan netong mga mokong na to. Ang manakot. Yun lang naman yung meron sila eh. Doon lang naman sila magaling. Yung manakot, yung manggipit. At bilib na bilib ako sa'yo kasi hindi ka natatakot at hindi ka sumuko sa mga ginawa sa iyong pambabalahura nitong mga ito. Kaya congratulations sa iyo at snappy salute sa iyo, sir. So may we ask both
co-chairs, Congressman Abante and Congressman Dan Fernandez, to occupy the seat in front of this table. Mr. Chair, Yes, Congressman Akop. point of clarification. Yes, please proceed. Since our two chairmen already moved that questions should be asked from them, may we request that they also take the oath? And may I know whether we can cite them in contempt if they're found lying? Thank you, Mr. Chair. Well, Tinan mo, natatawa sila. Tangina, proud kayo dito, mga boss. Tangina, pinaglalaruan nyo yung ano? Pinaglalaruan nyo yung mismong hearing ninyo? Can we also cite them in contempt? Tas natatawa kayo? So, ibig sabihin talaga, yung pagkukontempt dyan, trip-trip nyo lang. Halagang trip-trip nyo lang yung pagkukontempt. Imaginein mo, yun ang tanong ninyo, pwede ka ba natin to i-contempt if they are lying? Mga ganun pa kayong paandar. thank you, Congressman Akop. Kala ko ba bawal tumatawa-tawa? 'Di ba? Oh, ayan nagse-selfie pa si Wilkins Villanueva oh. Kay kay Abante. Akala ko ba bawal yung mga ganyan-ganyan? Oh, naghihiring kayo, dapat seryoso. Bakit patawa-tawa kayo diyan? Ano ba 'to? Ano na 'to? Trip-trip lang 'to? Ano tong hearing na 'to? Pakul ganon? Let me inform the Honorable Congressman Abante and Fernandez that since you will be one of the resource persons in this hearing today, any member who find you not cooperative or evading questions from this representation and others, Trip, sarap na sarap si Kuya oh. Sarap na sarap si Barber sa trip niya oh. Ay na, tuwan-tuwa sila sa pinaggagawa nila oh. Bakit mo, sinayang niyo yung oras ng taong bayan dahil dyan sa mga ganyang pinaggagawa niyo, sir. Hindi kayo nahihiya? O, hindi kayo nahihiya sa mga, sa mga constituents ninyo na eto yung rason ba't nila kayo binoto? There is no prohibition under our rules that we cannot cite you in contempt. So let that be let it be on record, Your Honors. Now, Point of clarification. Are you comfortable? Pucha, point of clarification. O si Google, merong itatanong, baka mamaya ipakulong niya. Hindi makapangampanya, hindi makapagpaligo na matanda yan. Hindi makalusong sa bahayan. O, ano yung clarification? In that Yeah, seat, yes, sir. Okay. Point of clarification, Yes, so what Mr. is Chairman. the clarification? May I be I think, Mr. Chair, informed? sorry. I think the witness, I still have the the floor. resource person now has to wait to be recognized. Mr. Chairman, Yeah, I was like, Di ba? Trip nila eh. No? Putang ina, para sila nasa classroom, no? Oh, para sila nasa classroom. Tara, mock hearing tayo. Kunyari, ikaw, ganito ka, ikaw, para sila nagbabahay-bahayan eh. Oh, wait lang. Oh, ako naman ang teacher ha. Ikaw naman, ako teacher, ikaw estudyante. Oh, tapos magsasalita. Ops, wait ka lang, bago ka magsalita, si teacher muna. Oh, kailangan bago ka magsalita, raise ka ng hands ha. Hindi pa pwede yung ganyan. Parang ganun, naglalaro-laro lang sila eh. recognize, Mr. Chairman. Okay. No, really, no joke. What this representation wanted to find out kung what provision of the rules contain yung pong pagte-take po ng oath ng member of this committee who wanted to be a part of the as a resource person. Okay, I will wait, hold your horses, gentlemen. Let me ask Congressman Akop to answer that query of Congressman Dan Fernandez. Mr. Chair, I think the two distinguished gentlemen were the ones who volunteered to become resource persons. We did not require them to become resource persons. And therefore, when they volunteered to become resource persons, then our rules regarding resource persons must apply. Wow, ang higpit ah.
Ang higpit, pero nagtatawanan kayo, pwede. Pag iba, nagtatawanan, galit kayo. Si Doc Lorraine Badoy, nung nandiyan dyan si PRD, pinalalabas nyo. Oh, pero ngayon, nagtatawanan kayo, putya, okay lang. Yan tayo, double standards tayo eh. Oh, sige, tingnan pa natin itong mga kaek-ikan nila. Thank you, Mr. Chair. I agree, Mr. Chair. I hope that is clear to the gentleman from Laguna. No further questions will be entertained by the chair. Mr. Chair, From you, but from Congressman may Abante. I yes. request that if you will be cited in contempt, that I would be arrested in my own room, Mr. Chair. That is I noted. confine my own room. That's my request, Mr. Chair. Thank you, Congressman Abante. Mga ganun pa sila. Putangin na, tuwan-tuwa siya. Pwede ba pag na-contempt ako, doon na lang ako sa kwarto ko dito. Doon na lang ako makulong. O, di ba? Tapos yung ngiti niya, pak, tangina, wagi. Ano sa inyo? Nakakadiri kayo. Nakakadiri kayo sa totoo lang. Sir, mga sir, ibinaba nyo yung kalibre ng Kongreso sa ganitong klase ng level. Hindi papayag yung mga dating mga magagaling na congressman, sila Joe De Venecia. Yung mga talagang mauhusay na mga congressman talagang hindi papayag dito na ginagani-ganito nyo lang tong mga proceedings na ito. Wala na pala kayong bagawin na bago. Sana, ano? Wala na pala kayong bagong gagawin. Sana hindi na lang kayo nag-hearing. Sana natulog na lang kayo. Oh, sana pinakawalan nyo na lang to si Grijalde. Gumawa na lang kayo ng committee report. Sampahan na lang ng kaso sila Duterte. Kasi ganun lang din naman eh. Yun lang naman yung outcome niyan eh. Kung ano pa yung magagawa nyong batas. Gumawa na kayo ng batas. Ganun lang naman yun. Hindi yung may mga ganito pa. Baka pwede po. Pagka na-contempt ako, baka pwede. Sa kwarto ko na lang. Doon na lang ako. O ito namang isa. Bakit naman kami mag-administer ng oath? Mga ganun-ganun pa. Tapos sabi pa nung isa, hindi ka na pwede magsalita. Resource person ka na, kailangan mo munang humingi ng permiso. Mga ganun. Yung sabi naman nung isa, ano yan? Kayo ang nagpumilit dyan. So, dapat hindi kayo masusunod. May mga ganun pa silang skit eh. Nakala mo, mga chipipay na mga vlogger na lang ang datingan natin dyan sa Congress Alam mo, meron pang instance dito eh. Meron pang instance dito na tinatanong itong si Abante tapos nagsi-cellphone siya. Si-cellphone siyang ganun. Tinatanong na siya, hindi pa siya sumasagot kasi nagsi-cellphone siya. Tapos nagalit si Paduano. Sabi ni Paduano, "Hoy, can you answer the question? Can you answer the..." Gumaganong-ganon pa siya. Kala ko ipapakontempt niya eh. O bakit yung iba? Hindi pwedeng gumamit ng cellphone. Sila, resource person na, nagsi-cellphone pa. Habang sila tinatanong, hindi na makasagot dahil kaka-cellphone. Tapos, pinabayaan nyo lang. Bakit hindi nyo i-contempt yan? O kaya hindi nyo tinawag na, that's a violation. That is against our rules. Mga ganun. Hindi ba? So, ewan ko kung ano na yung kung bakit ganito nangyari sa bayan nating Pilipinas. Kaya mga bossing, sa darating na Mayo. Itong mga taong to, tatandaan nyo kung sino-sino yung mga to. Kung ito mga to makabalik pa ulit dyan sa Congress o mahalal sa iba pang mga posisyon sa gobyerno natin. Utangin na ninyo, kasalanan nyo na yan. Kung bakit ganito ang bayang Pilipinas natin, kasalanan nyo kung bakit wala na nagagawang mga matitinong batas yung mga congressman. Parang mga artista na eh. Sige. Iboto nyo pa. Para ganito lang mangyayari sa atin. Easy lang. Banjing-banjing lang tayo. Ayuda lang, di ba? Ang daming problema ng bayang Pilipinas tapos ito pinaggagawa ng mga congressman natin dapat nag-iimbestiga doon sa mga korupsyon, sa mga nasasakupan nila. Ewan ko lang kung bakit hindi nila ginagawang seryoso yung mga nangyayaring korupsyon sa bayan natin samantalang etong mga ganito pinapayagan natin. Okay, Comsec, please take note of the request of Congressman Abante and Congressman Fernandez. Yes. So, now we will now proceed. So with the explanation of the
Vice Chairperson Romy Acop, this representation submit to the decision of this committee. Maraming salamat po. Okay. Thank you. So sila na ngayon. So congratulations. Congratulations. Napukaw nyo na naman ng atensyon ng mga masang Pilipino. Ayun, wala na kayong maimbita na ipakulong nyo na yata lahat. Kaya ganun nang nangyari ngayon yung mga dating chairperson. Oo, ngayon ay sila naman na yung mga resource person. Wow, palakpakan. Galing-galing. So ito na po ang estado ng bayan natin. Ito na po ang estado na ng mga hearing sa Kongreso in aid of legislation. Ito na po yun. At sana po mga bossing ay happy kayo. Sana'y happy kayo sa mga nagaganap ngayon. Dahil mga binoto nyo naman yan. Tandaan nyo na lang kung sino-sino itong mga tao na ito. At kung tumatakbo ito sa mga lalawigan ninyo, alam nyo na kung saan nyo ilalaglag itong mga ito. Pero kung iboto nyo pa rin ito, aba, at magkaletse-letse ang bayang Pilipinas, aba, hindi na kasalanan ng barateros yan. Kasalanan na yan ng mga mamamayang Pilipino kapag binoto nyo pa ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. At sana ay mag-like, mag-share kayo sa mga natin, sa mga videos natin dahil mapapadalas po ang ating pag-upload. Meron po tayong Facebook page, meron din po tayong isa pang YouTube channel. Mag-subscribe po kayo dyan, hit the notification bell para kayo po ay laging notified sa tuwi po tayong may video. At sa mga kawatan sa pamahalaan, lalong-lalo na yung sa mga planong manggipit sa malayang pagpapahayag, hindi po kayo nakakatakot. Huwag po kayo mag-alala. Ipagpapatuloy po namin ang aming laban hanggang sa makamit namin ang Pilipinas na malinis. Hanggang sa makamit namin yung Pilipinas na walang korupsyon, walang mga kriminal, walang mga guilty sa mga kaso diyan sa mga posisyon sa pamahalaan. So hanggang sa muli mga bossing, mabuhay kayo. At number 15, hindi ko na alam kung anong na ni Pastor Apollo Kibuloy sa balota, pero tandaan nyo na lang yung kanyang pangalan, apelyidong Kibuloy, ha. Yun na lang ang ilagay natin, yun na lang pag-asa ng bayang Pilipinas. So hanggang sa muli, magandang gabi po, magandang umaga at magandang hapon sa inyong lahat. Goodbye. Kung ikaw ay nahihirapan, alam mo na kung sinong lalapitan. Zero korupsyon at kahirapan, yan ang pinaglalaban. Kibuloy na kami, sigurado na ating kakampi. Kibuloy na sa Senado, iboto na natin. Kibuloy na sa Senado, iboto na natin.